purihin ang Panginoon sa panibagong taon, panibagong pagtatamasa natin sa Panginoon. Ngayong umaga ay kami ay nagpapasalamat dahil marami pa rin mga sumusubaybay sa atin sa ating lingguhang pag-iebanghelyo. Ngayong umaga, Brother Vincent, kamusta ka? Amen, Brother Christian. Purihin nga natin ang Panginoon na binigyan niya tayo ng panibagong taon sa ating buhay. Ngayon ay 2021 na at nagpapatuloy pa rin tayo sa ating panglingguhang pag-iebanghelyo. Magandang umaga po sa inyo, aming mga patuloy na nakikinig, mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy nating purihin ang Panginoon dahil binigyan niya pa tayo ng panibagong taon. Ngayon po, bago tayo dumako sa ating pag-iebanghelyo, atin munang awitin ang himnong In Nothing Be Anxious. Amen. God is God as me.
Amen, Brother Vincent. Isang napakagandang hymn para mag-umpisa. Dito, sinasabi sa atin na kailangan pala na hindi tayo nababalisa dahil kailangan natin matutong maglagak ng anumang mga problema, mga kabalisahan at mga depresyon. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong katuwang sa mga bagay na ito. Brother Vincent? Amen. Amen, Brother Christian. So ayon nga sa ating awitin, upang hindi tayo mabalisa sa anuman, kailangan lang natin itong ipanalangin o idaing sa Panginoon. Kaya ngayon, pangungunahan tayo ni Brother Ibes Carino upang manalangin at dumaing upang mawala ang ating mga kabalisahan. Brother Ibes? Amen. Yes, O Panginoong Jesus. Salamat sa lahat ng pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat dahil ikaw ay hindi nakakalimot sa aming kalagayan. Ngayong umaga, sama-sama muli kaming lumalapit sa iyo. Punuan mo muli kami. Nais namin makita ang liwanag mula sa iyong salita. Ang aming mga puso ay bukas para sa iyo. Magsalita ka sa bawat isa sa amin. Nawa sa oras na ito, sa mensaheng aming mapapakinggan, makita namin kung ano ang iyong ninanais para sa amin. Buksan mo ang plano mo para sa amin. Upang kami na mga nakikinig para sa Ebanghelyong ito ay malaman namin kung ano ang layunin ng aming buhay. Lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagkumbabang puso. Dalin mo kami kung saan nararapat kami nabibilang. O Panginoong Hesus, salamat. Amen. Amen. Salamat, Brother Ibes. So mga kaibigan, meron pala tayong paraan para mawala o hindi tayo madaig ng kabalisahan na ito. Ito ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nawa, natutunan nyo na manalangin sa Panginoon at ibigay ang lahat ng inyong kabalisahan sa Kanya. Ngayon naman, Brother Christian, pakibalik tanaw nga yung mensahe natin nung nakaraang taon na December 2020. Amen. Tama ka dyan, Brother Vincent. Ang ating nakaraang paksa ay nagtititulo na ang pagbubukas sa Panginoon. Sa nakaraang linggo, natuto tayo kung paano nga ba mamumuhay ang isang Kristiyano. Nararapat na tayo ay magbukas sa Panginoon dahil gusto niyang makamit natin, gusto niyang pumasok sa atin upang ilalin tayo sa mga eksperyensya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya Brother Vincent, nakita rin natin dito na nangangailangan na pagbubukas ng puso sa ating parte upang maihayag niya ang kanyang mga yaman sa atin. Amen, Brother Vincent? Amen. Sa ngayon naman, mga kaibigan, para sa ating tatalakayin ngayon na may pamagat na hindi nadadaig ng kabalisahan ang mga Kristiyano, pangungunahan tayo ng mga kapatid na magsasalita ngayong araw na sina Brother Rodolfo, Brother Erwin, at Brother Ronald. Amen. Amen. Maraming salamat. Ngayon, ang mensaheng palalayain ngayon sa umagang ito ay ang pamagat ay bakit hindi nagapi ng kabalisahan ang mga Kristiyano o Panginoong Hesus. Alam mo ba sa mundong ito ay karaniwan sa isang tao ay nagpapakamatay sa bawat 40 segundo at meron 800,000 nagpapakamatay kada taon
at mas lalo pang tumataas ang bilang ng mga nagtatangka magpakamatay. Kaya halos napapalibutan na tayo ng mga nagpapakamatay. Para lang silang mga kapitbahay natin na hindi nakikita. Kaya ang resulta ay ang kamatayan na pinagmumulan ng kamatayan at depresyon at walang katapusang alalahanin sa buhay. Kaya ang tao hindi na makatatakas sa kabalisahan dahil sa kasalanan. Kaya sa Matthew 6:25, sinabi ng Ebanghelyo ng Mateo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano yung kakainin at inyong iinumin, at parang inyong katawan kung anong inyong susuot. Sa Matthew 6:33, subalit hanapin mo ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, ang lahat ng bagay idadagdag sa inyo. Amen. Sa aklat na ito ng Mateo, na maraming Kristiyano ang hindi nakakaunawa sa seksyong ito. Hindi na nakita, ito ay batay sa dibinong buhay at dibinong kalikasan ng Diyos. Kaya kahit mga maraming hindi mananampalataya, ginagamit ng salita nito, no? Iniisip nila na ang kabanatang ito ay mga salita na sinata para sa lahat ng mga tao. Hindi. Sabi, ngayon, ang pantaong buhay ay hindi marinto pa rin ang mga kahilingan ng Diyos. Tangi lamang ang dibinong buhay at dibinong kalikasan ang makatutupad sa mga naisin ng kahilingan ng Diyos. Kaya, ito ay isang konstitusyon batay sa dibinong buhay at dibinong kalikasan ng Diyos. Kaya kung ang tao ay hindi nakatanggap sa dibinong buhay ng Diyos at dibinong kalikasan, hindi may katutuparan sa kanya yung sinasabi sa Mateo 6:25. Sapagkat tangi lamang ang taong may dibinong buhay ang makatutugon sa mga kahilingan ng Diyos. Kaya nais ng Diyos na matanggap ng tao Diyos bilang buhay, magkaroon ng dibinong buhay, upang sa ganun siya ay mawala ng magapi niya ang kabalisahan. Kaya ito yung kasagutan sa pamagat natin ngayon, na bakit hindi nagagapi ng kabalisahan ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil sila ay mayroong dibinong buhay ng Diyos. Meron silang dibinong kalikasan ng Diyos. At kayang gapiin ng dibinong buhay ng Diyos ang kabalisahan ng tao. Kaya nga sinabing Kristiyano, sila ay mga tumanggap kay Kristo. Tinanggap nila bilang kanilang katwiran sa Ama. Kaya sila ay may buhay ng Ama. Okay. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pinakita rito na sapagkat sa dibinong buhay ng Diyos, dibinong kalikasan ng Diyos, ito ay walang taglay na kabalisahan. No? Praise the Lord. Sapagkat ang buhay ng Diyos ay isang buhay ng kasiyahan, kaginawahan, kapahingahan. Kaya wala itong kabalisahan. No? Hindi niya taglay ang kabalisahan. Ay ba sa palagay niyo ang Diyos nag-aalala? Nababalirin ba siyang kabalisahan? Pagkamat marami siyang pagnanais na makasakatuparan sa tao, pero wala siyang kabalisahan. No? Hindi siya kailanman mababalisahan. Sa kabalitaran, ang tao ay punong-puno ng kabalisahan. At ito ay nabuuan na ng kabalisahan dahil sa kasalanan. Kaya resulta nito ay kamatayan. Kaya ang tao na nabubuhay ay hindi niya kayang takasan ng kabalisahan. Matakasan lang ito kung darating siya sa kanyang kamatayan. Ngunit, kung isang tao na nabubuhay ay sumampalataya sa Panginoon, tinanggap niya yung dibinong buhay ng Diyos at nagkaroon siya ng dibinong kalikasan ng Diyos, kaya niyang gapiin ang kabalisahan sa kanyang pagtaong buhay. Bakit? Sapagkat meron siyang dibinong buhay ng Diyos. At ang dibinong buhay ng Diyos ay walang kabalisahan. Sapagkat ito ay Diyos mismo.
na mananahan sa pantaong buhay ng tao sa kanyang espiritu. Kaya salamat sa Panginoon. Tatangi lamang ang dibinong buhay ang makagagati sa kabalisahan at dapat matanggap ng tao ang dibinong buhay ng Diyos upang magati niya ang kabalisahan. Malabanan niya yung kabalisahan na hinaharap niya sa buhay. Kahit kapag meron siyang kapahingahan, meron siyang kagalakan, meron siyang kasiyahan, yun ang taglay ng dibinong buhay ng Diyos at wala kabalisahan. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ang tao hanggat dumatanggap sa Diyos, hindi niya matatakasan ang kabalisahan. Paano? Sabihin sa inyo mamaya ng kapatid natin na magsasalita. Pero ngayon, sunod sa akin na kapatid, si Brother Erwin, kumplatan na alamin natin kung bakit nadagdagan ang kabalisahan ng tao. Kaya sasabihin ng ating kapatid si Brother Erwin. Brother Erwin. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, maraming salamat kapatid Buyit sa iyong napakagandang mensahe. At binabati ko rin ang ating patuloy na mga sumusubaybay na mga kaibigan, mga kapatid, at mga nakakinig sa lingguhang pag-iibanghilyong ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya tunay nga pong napakaganda ng ating topic ngayon. Bakit nga ba hindi nagagapi ng mga kabalisahan ang tunay na Kristiyano? Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang kabalisahan talaga, ito ay galing sa kaaway na nagsasanhi sa atin na mapalayo sa Diyos. Kaya mayroon po akong babasahin o isi-share sa inyo mga kaibigan nga alam nyo po kung iisipin natin o dadagdagan pa natin yung kabalisahan, ito ang magsasanhi sa atin na wala na tayong kapahingaan. Kaya tunay ngang kailangan talaga nating sumampalataya sa Panginoon. Kaya tunay ngang ang Diyos ay napakahiwaga. Simple lamang ang ninanais ng Diyos. Tanggapin siya bilang ating kaligtasan, bilang sagot ng ating mga problema at mga kabalisahan. Lalo na kung tayo ay kulang pa sa pagkakilala sa Diyos, nadadaragdagan talaga ng mga kabalisahan ang ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga tao. Kasi ang mga kabalisahang ito ang nagsasanhi sa atin na maghabol pa sa mga bagay dito sa lupa, lalo na sa mga may pamilya, naghahanap ng trabaho, o ano man ang kalagayan natin sa pantao, pamumuhay. Kasi ito yung ninanais natin na lalo na sa pantaong pamumuhay na magkaroon ng magandang buhay, umahon sa kahirapan, o magkaroon ng mayamang katayuan sa buhay. Pero ang lahat ng ito ay kabilang sa mga natisod na pamumuhay ng isang tao na nagsasanhi sa kanya na mawala at mailayo niya ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya simple lamang po ang ninanais ng Panginoon mga kaibigan. Gusto ng Diyos na tayo ay magdepende lamang sa Kanya. Halimbawa niya dito sa Matthew 6, yung mga ibon at mga liryo o lili sa parang na kung saan ang mga ibon ay hindi na sila naghahasik ng mga binhi o hindi na sila nagtatanim, pero patuloy silang namumuhay, pinapakain sila ng ating Diyos na may likha sa lahat ng bagay. Maging ang mga parang, mga liryo sa parang, hindi sila namumblima kung ano yung kanilang isusuot. Simple lamang ang kanilang gusto na masikatan ng araw, magkaroon ng simpleng buhay. Kaya gayon din po ang gusto ng ating Diyos. Gusto niya na magkaroon lang tayo ng simpleng pamumuhay na hindi nagkahabol sa mga bagay o material na bagay dito po sa sanlibutan. Kasi ang naisin po talaga ng Diyos ay unahin natin siya. Huwag tayong mabagabag
sa mga bagay-bagay sa sanlibutan na nagsasanhi sa atin ng lubos na kabalisahan. Kaya purihin ang Panginoon, mga kaibigan, na ang Diyos ay tapat at gusto niya na makuha natin siya bilang tunay nating kasiyahan at bilang sagot sa ating mga problema at kabalisahan. Kaya mga kaibigan, buksan po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Ibaling po natin ang ating mga kaisipan sa Kanya para magkaroon po tayo ng tunay na pagkatanto na kung ang isang tunay na tumatanggap sa Panginoon, siya ay nagiging Kristiyano na, ay hindi talaga siya nagagapi ng mga problema o kabalisahan sa buhay. Kasi alam niya na ang Diyos na kanyang tagapagligtas ay patuloy na mag-iingat sa kanya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maging ang mga ibon nga o ang mga liryo hindi nga pinabayaan ng Diyos. Ano pa kaya tayong mga tao, nilikha at niligtas niya? Kaya salamat sa Panginoon na ito ay napakahiwagang buhay na kung saan tayo ay patuloy na iningatan ng Diyos. Basta ang mahalaga, gagawin natin ang ating mga tungkulin. Kung tayo ay mga estudyante, patuloy tayong mag-aral. Mag-aral tayo ng mabuti, hindi lamang hanggang high school, kundi maging college, magtapos tayo. Kasi ang pag-aaral natin, ito ay pagtatanim din natin na balang araw, pagka-graduate natin ng college, magkaroon tayo ng aanihin natin ang ating mga tinanim. Ibig sabihin, kung maganda po yung ating grado, maganda po yung ating resulta ng pag-aaral, maganda rin po yung trabahong naghihintay po sa atin. Kaya gawin lang po natin ang ating mga responsibilidad o tungkulin. Basta wag tayong mag-alala, maging anuman ang mangyari sa ating buhay. Kasi ang Diyos ang naging timon ng ating buhay. Siya na ang nakakaalam kung paano tayo matransforma, paano tayo mabuhay ng simple dito sa lupa. Ang mahalaga lang po mga kaibigan, mga tagapakinig, huwag nating hayaan na tayo ay mapalayo sa Diyos nang dahil sa mga problema, kabalisahan at paghahabol sa material na bagay. Kaya nahipo rin po ako sa Philippians 4:6 na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tunay nga kung mayroon tayong mga kabalisahan, problema dumating sa atin, huwag po natin kalimutan na ipaalam sa Diyos. Ipanalangin natin dahil ang Diyos ay tapat na tutulungan niya tayo, bibigyan ng solusyon at siya na ang bahala sa lahat. Kaya purihin ang Panginoon at ipagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Ronald Trasuna. Praise the Lord. Amen. Salamat kapatid Rodolfo at kapatid Erwin sa inyong paunang salita tungkol sa paksa natin na bakit hindi nagagapi ng kabalisahan ang mga Kristiyano. Kaya napakagandang paksa ito mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, tayo mga tao, talagang tayo'y nababalot ng mga pag-alala sa buhay. Sa pangaraw-araw nating mga pangangailangan, kung ano yung isusuot natin, kung ano yung kakainin natin. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mga kabalisahan sa buhay. Kahit nga yung paghahanap natin ng trabaho or di kaya yung iba natanggalan ng trabaho, lalo na itong panahon ng pandemic. Maraming mga tao na nababalot ng kabalisahan. Kaya kanina sa paunang pagsasalita ng ating kapatid na dahil sa kabalisahan, ito'y nagresulta ng depresyon. At dahil sa depresyon, yung iba ay nagpapakamatay na lang. Kawawa naman kung hindi nila alam kung paano magapi ang kabalisahan. Kaya ngayon, napakagandang paksa na ito. Kaya ngayon, bakit nga ba hindi nagagapi ng kabalisahan ng mga Kristiyano? Siguro mayroong sikreto. Kung ganoon mga kaibigan, nasain natin na magiging mga Kristiyano na tayong lahat. Mga tagasunod kay Kristo kasi ang mga Kristiyano ay hindi daw nagagapi ng kabalisahan. Mamaya ibabahagi ko ang sikreto na yon mga kaibigan, mga kapatid.
Ngayon, sa totoo lang, sa pantaong buhay natin, talagang punong-puno ito ng kabalisahan. Kahit nga ngayon yung mga kabataan, bakit ba nag-aaral ng maayos yung mga kabataan? Nagsusunog ng kilay sa pag-aaral kasi balisa sila na pag hindi sila makakagraduate, maaaring hindi sila makakapasok ng magandang trabaho. Kaya dahil sa kabalisahan, kumbaga nagkakaroon sila ng takot sa buhay. Ganon din yung mga magsasaka, nagtatanim sila kasi balisa sila. Pag hindi sila magtatanim, balisa sila na baka magugutom sila, wala silang makakain. Kaya hindi naman masama na magtanim, mag-aral. Tayo, bakit tayo nag-aral? Kasi kailangan natin. Hindi tayo nag-aral dahil sa kabalisahan. Gayun din, bakit tayo nagtatanim? Dahil kailangan nating magtanim para tayo ay makakain. Hindi tayo nagtatanim dahil sa kabalisahan. Pero sa ngayon, ang tao ay gumagawa ng diskarte sa buhay, sa pangaraw-araw dahil sa mga kabalisahan sa buhay. Kumbaga, ang buhay ng tao, ang pagtaong buhay ay nababalot ng kabalisahan. Kaya ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sagutin ko na yung tanong, bakit hindi nagagapi ng kabalisahan ang mga Kristiyano? Kasi ang mga Kristiyano ay may buhay ng Diyos. Sa buhay ng Diyos, ang buhay na ito ay punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, pagtatamasa. Kaya, ang salitang kabalisahan, ito'y walang puwang sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga sabi doon sa unang Pedro 5:7 na ilagak ang inyong mga kabalisahan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Pag sabing ilagak, tayo mga tao, halos araw-araw dumarating yung mga kabalisahan. Pag sabing ilagak, pag dumating yung kabalisahan, ilagak mo sa Panginoon. Panginoon, ito ang aking kabalisahan. Ngayon, yung mga tao, kaya balisang-balisa sila kasi hindi sila marunong maglagak ng kanilang kabalisahan sa Panginoon. Pero tayo mga Kristiyano, pag dumating yung kabalisahan ngayon, nilalagak natin sa Panginoon. Kumbaga, ang Panginoon, siya yung tagahawak ng ating mga kabalisahan. Pag dumating ngayon, Panginoon, ito ang aking kabalisahan. Panginoon, ito, dumating na naman, kabalisahan. Pagdating pa lang, pasa natin kaagad sa Panginoon. Kaya, dahil ang Panginoon daw, siya'y nagmamalasakit sa atin. Kaya nga, sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, nabanggit na yun ni Kapatid Erwin na magalak tayo lagi, manalangin ng walang patid, at magpasalamat sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sa pamamagitan nito, mga kaibigan, hindi natin namamalayan na yung mga kabalisahan natin sa buhay ay tila baga parang lumalampas lang. O mayroon pa rin kabalisahan, pero natutunan natin na ilagak natin sa Panginoon. Alam nyo, sa 1 Pedro 5:7, sabi niya doon, ilagak yung ating mga kabalisahan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Ngayon, sa 1 Pedro 5:8 naman, si Satanas, sabi doon, katulad siya ng isang umaatungal na leon na naghahanap ng mga tao na kanyang malalapa. Alam nyo kung sino yung mga tao na hinahanap ni Satanas? Yung mga tao ng punong-puno ng kabalisahan. Kaya pag balisang-balisa tayo, nagiging pagkain tayo ni Satanas. Ngayon, para hindi tayo magiging pagkain ni Satanas, simple lang, pag dumating yung kabalisahan sa atin,
pasa natin sa Panginoon kaagad. Kasi pag hindi natin ipinasa sa Panginoon yung mga kabalisahan na yan, magiging pagkain tayo ni Satanas. Ang Panginoon mismo, siya yung naghihikayat sa atin sa Mateo. Sabi doon na huwag kayong mabalisa kung ano yung kakainin nyo, kung ano yung iinumin nyo. Tingnan nyo yung mga ibon, nabubuhay sila na hindi nagtatanim. At tingnan nyo ang mga leryo na sila'y nabubuhay lang, na nandyan lang sa ilog. Kaya, ano pa kaya kayo na kayo yung mga anak ng Diyos? Kaya alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Tayo, kailangan lang nating matutunan na lumapit sa Panginoon, manalangin, at matutunan natin na pag dumating yung kabalisahan natin sa buhay, matutunan natin ilagak sa Kanya. No? Kaya alam nyo, mayroon pang isang verse sa Romans chapter 10, verse 13 na sabi doon, kung sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung word na maliligtas na yon, general yon, pwedeng maliligtas tayo sa kapahamakan, maliligtas tayo sa mga pagdurusa, maliligtas tayo sa kabalisahan, isa na ito. Kaya kung gusto nating maligtas sa kabalisahan, tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sabihin lang natin, oh, Panginoong Hesus, huminga tayo ng paloob. Pag tumawag tayo ng, oh, Panginoong Hesus, ngayon, inihinga natin paloob ang Panginoon. Paghinga naman natin ng palabas, inihinga natin palabas yung mga kabalisahan. Kaya, sana mga kaibigan, mga kapatid, natutunan natin ngayong umaga yung bagay ng pagpasa ng mga kabalisahan sa Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano, hindi talaga magagapi ng mga kabalisahan. Kasi pag dumating yung kabalisahan, ipapasa niya sa Panginoon. Panginoon, ito ang aking kabalisahan. Kaya purihin ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Nawa, natutunan natin na magpasa ng mga kabalisahan sa Panginoon. Maaari nyo akong sabayan, manalangin tayo, magpasalamat sa Panginoon. Ano? Amen. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin. Salamat na sa iyong pagsasalita sa amin ngayong umaga, na tinuruan mo kami kung paano magapi ang mga kabalisahan na dumarating sa aming buhay. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, na ikaw ang buhay namin ngayon, na kami bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa loob ng iyong buhay, na kung saan dinadaig ang mga kabalisahan sa buhay, lalo na itong panahon ng pandemic, Panginoon, na ang maraming mga tao na namubuhay sa kabalisahan. Kaya kaawaan mo kaming lahat, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa inyo mga kapatid sa inyong malinaw na pagpapakita ng mensahe. Totoo nga na ayon sa 1 Peter 5:7 na ang tao ay merong kabalisahan. Ngunit meron namang paraan upang ang kabalisahan na to ay hindi tayo madaig. Yaon ay ang ipasa ito sa Panginoon. Ngayon, alam ko may mga kapatid tayo na magpapatotoo sa kanilang pagdaig sa kabalisahan na ito. Sino nga ba sila, brother? Amen, brother. Tama ka dyan. Meron tayong mga magtetestimonyang mga kapatid. At pangungunahan tayo muna ni kapatid Chito Mapa at susundan ito ni Sister Evelyn Bungad at maging si Brother Jerry Bungad. Amen. Pakinggan po natin sila, mga kaibigan. Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Ako po ay si Chito Mapa na nagkaroon ng pagkakataon na makapagbahagi kung bakit
hindi nagagapi ng kabalisahan ang buhay ng Kristiyano. Salamat sa Panginoon na ang pagsasalita na ito, Panginoon, sa salitang ito ay naisin ng Panginoon na mabuksan ang iyong mga tainga na nakikinig para sa Ebanghilyong ito. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na ang tao pag nabubuhay ay maraming kabalisahan, maraming nararanasan na mga problema kung saan ito yung nakakaapekto sa ating pamumuhay. Salamat sa Panginoon na kailangan natin lang, mga kapatid, na sa araw na ito ay makinig tayo ng Ebanghilyong pagsasalita ng mga kapatid para maunawaan natin kung bakit ang Ebanghilyong salita ng Diyos ay ang pagbubukas ng ating mga tainga at bibig para sa layunin ng Diyos. Sa buhay na ito, nang ako ay hindi pa sumasampalataya at hindi ko pa nakikilala ang Diyos, mga kapatid, puno nga ako sa aking sarili ng kabalisahan. Salamat sa Panginoon na sa Ebanghilyong ito, ako ay nakarinig ng mga salita ng mga grupo ng tao na ito yung kung saan bilang mga Kristiyano ay nahayag ang salita ng Diyos sa aking para ako'y sumampalataya. Kaya puri ng Panginoon na nung wala pa ako sa pagbabawi, puno nga ako ng kabalisan at pagsubok at problema na hindi ko na kayang makayanan. Lalo pa sa buhay ko na ito, Panginoon, na lalo sa buhay na ito na ako ay isang nasa karamdaman na hindi na ako makalakad, isang tao na puno ng pagkabalisan dahil sa aking karamdaman na hindi na ako makalakad. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, na yung bagay na ito, nang makarinig ako ng ganitong Ebanghelyo, na nabuksan yung aking tenga at bibig na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung may buhay tayo ng Diyos, tunay nga na ang kabalisahan at ang mga pagsubok na ito, hindi natin makakayanin. Ngunit purihin ng Panginoon, mga kapatid, kailangan natin tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ngayon isa akong Kristiyano na sa pangalan na Brother Resurrection, tunay nga na nararanasan ko na ang sumampalataya sa buhay na Diyos ay tunay nga na hindi nababalisa at hindi nagkakaroon anuman depression sa buhay. Sapagkat tunay nga na ang Diyos na sa loob ng aking espiritu, ito'y nagpupuno ng mga bagay para sa aking pangangailangan. Kaya nawa, mga kapatid, yung sa umagang ito, mabuksan din ang ating mga paningin at ang tainga at ang ating bibig na tangi lamang ang Diyos ang kaligtasan. Tangi lamang ang Diyos na may buhay para sa bawat isa sa atin na tayo ay maligtas at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan lang natin, mga kapatid, buksan ang ating mga bibig na tumawag sa pangalan ng Panginoon na, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, na tunay na layunin ng Diyos upang gapiin ang ating mga kabalisahan, kalungkutan at mga pagsubok na nagiging ating karanasan na tayo ay mahulog sa kamay ng kaaway ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, na makinig lamang tayo sa Ebanghelyong ito at tayo ay mapapalaya sa anumang ating kabalisahan at kalungkutan sa buhay. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. Mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, ako nga pala ay si Sister Evelyn Bungad ng Hall 5, Church in Caloocan. Salamat sa Panginoon na ako ay nabautismuhan noong 1988 at doon ko natutunan kung paano hindi mabalisa. Nung dati, madalas kami nag-aaway mag-asawa.
Madalas namin nararanasan ang kabalisahan dahil sa mga pangangailangan sa araw-araw namin na buhay. Dahil sa may mga bata na mga nag-aaral, madalas ito nag-aalala sa kung ano ang aming kakainin at kung ano ang aming gagastusin. Kaya salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng pagdadalo sa pagpupulong, doon ko natutunan kung paano mamuhay sa loob ng Panginoon, sa loob ng bilang isang Kristiyanong pamumuhay na hindi nagagapi ng kabalisahan. Oh Lord Jesus, salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng tustos ng buhay na naranasan ko, ito na iinsayo ko yung aking espiritu na madalas kong tinatawag ang pangalan ng Panginoon. O Panginoong Jesus, sa tuwing ako ay makakaranas ng kabalisahan, ito ang madalas kong sinasambit ang pangalan ng Panginoon. Dahil ang pangalan ng Panginoon, siya yung makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa Panginoon na manahan lang tayo, ilagak lang natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Hindi na natin matatamo ang kabalisahan na ito. Mapahanggang sa ngayon, ako ay laging nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic, nakikiisa ako sa online. Lalo ko na higit na natatamasa ang Panginoon dahil sa Panginoon ay may kapayapaan, may kagalakan na hindi ka na mag-aalala sa kung ano ang kailangan mo, kung ano ang kakainin mo, kung ano iyong dadamitin dahil ang Panginoon ay siya yung makapangyarihan sa lahat na nagtutustos sa atin. Siya yung ating tustos ng buhay, tustos ng lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon. Lagi lang tayong manahan sa kanyang presensya. Lagi tayong nasa loob ng kanyang presensya na lagi natin siyang tatawagin. Kaya mga kaibigan at kapatid, kung nais nyong mamuhay sa loob ni Kristo, tanggapin niyo ang Panginoon bilang inyong buhay at manahan sa Panginoon. Oh Lord Jesus. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Jerry Bungad ng Whole 5 Camarin. Ako ay nabautismohan noong July 7, 1991 sa church in Malabon. Noong mga panahon na yon, hindi ko pa malaman, wala sa aking kaalaman kung ano ang aking gagawin para masustentuhan ang pangangailangan ng aking pamilya. Lalo na't mga nag-aaral pa ang aking mga anak. Lubos akong nag-aalala sa kung ano ang aking itutusto sa kanila. Maging sa kanilang mga pag-aaral, maging kung ano ang aming kakainin. Kaya gumagawa ako ng lahat ng paraan upang sa ganon matustusan ang aking pamilya. Ngunit, ano man ang aking pagpupursige, hindi ito nakasasapat. Ngunit salamat sa Panginoon na unti-unti sa pag-attend ko ng mga pagsasalamuha ay napag-alaman ko na kinakailangan kong ilagak sa Panginoon ang lahat ng aking mga pag-aalinlangan, pag-abalisa. At dito, lagi ko siyang tinatawag, O Panginoong Jesus. At durugtungan ko to
ng aking panalangin. Dito, nakita ko yung sa ganitong paraan, siya ay kumikilos sa akin. Kung kaya't noon, nung ako ay nasa trabaho na hindi nakasasapat sa aking pamilya, binigyan niya ako ng ibang trabaho. Ako ay napasok sa isang kumpanya. At dito, ginawa niya. No? Hindi ako ang gumawa, kundi siya ang gumagawa para sa akin. Alam ko na yung kaalaman na ibinigay niya sa akin, ito yung nagsanay sa akin upang ma-promote ako bilang warehouse supervisor. At dito ko na kita ang pagkilos ng Panginoon na kung tayo o ako ay mananampalataya lamang sa Kanya at lubusang susunod sa Kanya, siya na yung gagawa para sa akin. Siya na rin yung magsasalita para sa akin. Kung kaya namatawi na sa aking kaisipan, no, sa aking puso, yung pag-ibig sa Panginoon, ang aking pananampalataya ay naging lubusan. Sa paglipas ng panahon, dito nakita ko na sadyang siya na yung patuloy na gumagawa para sa akin. Sapagkat siya yung buhay na tinanggap ko. Kung sa aking sarili, sadyang likas sa tao yung pagkabalisa. Ngunit salamat sa Panginoon na siya'y tinanggap ko. At alam ko na sa Kanya, sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ay walang kabalisahan. Bagkus, siya yung nagbibigay ng anumang paraan upang tayo ay makagawa ng kanyang layunin. Amen. Habang tayo gumagawa ng kanyang layunin, siya din ay gagawa para sa ating ikabubuti. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, narinig po natin ang patotoo tungkol sa isang pamumuhay na hindi nadaraig ng pagkabalisa. Sa unang nagmensahe naman, nabanggit doon ang Matthew 6:25 tungkol sa sinabi ng Panginoon na huwag kayong mabalisa. Maari nga ba itong mangyari, brother? Amen, brother. Tama yan. At marami talagang mga mananampalataya na nalilito sa tungkol sa sa bagay na ito. Dahil ang bagay na ito ay may malaking kinalaman sa buhay ng Diyos. Alam mo ba, Brother Vince at mga tagapakinig, na tayong mga tao ay may kakayahang magkamit ng isa pang buhay. Yun ang buhay ng Diyos. Nung tinanggap natin si Kristo bilang ating buhay, nang nakatanggap tayo ng Ebanghelyo, ay maaari na nating ipamuhay itong dibinong buhay na ating nakamit. Sa katunayan, ang buhay na ito ay taliwas sa buhay ng karaniwang tao na meron tayo. Dahil sa buhay ng tao, dito makikita natin na maraming mga kabalisahan sapagkat tayo ay maraming mga pangangailangan. Isa na dito ang ating mga trabaho at kung ano ang ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya dito sa bersikulo na ito na sinasalita sa atin ng Panginoong Hesus na kailangan lamang natin siya kunin
bilang ating katwiran at buhay. Kung tayo ay maghahabol sa Kanya, dahil siya mismo ang kaharian. Sinasabi niya rito na hindi tayo mababalisa kapag ipinamuhay natin ang dibinong buhay na nakamit natin nang tayo ay maging Kristiyano. Kaya Brother Vince, na mahalaga natin na nalalaman na meron pala tayong kakayahan na ipamuhay si Kristo. Ipamuhay ang dibinong buhay na nakamit natin. Amen, Brother Vince? Amen, brother. Isa pang katanungan tungkol dun sa pangalawang speaker, na bakit nga ba nadaragdagan ang kabalisahan ng mga tao? At ano naman ang konsepto ng Diyos tungkol dito? Amen, brother. Tunay nga na habang tayo ay gumagawi sa ating mga pang-araw-araw ay makakaranas pa rin tayo ng kabalisahan. Sapagkat ang buhay ng tao ay puno ng kabalisahan. Kaya tayo ay inaatasan ng Diyos na ipamuhay ang buhay na ating nakamit. Kaya itong konsepto ng Biblia dito ay ang Diyos bilang ating magulang, bilang ating ama, ay ninanais lamang niya na tayo ay maging simple sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit kinakailangan pa rin natin na magtrabaho, sapagkat ang pagtatrabaho na ito ay katulad at nahihahalin tulad sa mga Israelita na dinala mula Ehipto papunta sa mabuting lupain. Kaya dito, Brother Vince, ay nakita natin na kinakailangan pa rin talaga natin magtrabaho at magsumikap. Ngunit meron na tayong Diyos. So ang ating pagsusumikap ay hindi pansariling pagpupunyagi. Bagkus ito ay habang ipinapamuhay natin ang dibinong buhay, ay tayo pa rin ay kinakailangan na magtuloy lamang sa ating pamumuhay. Ngunit ang ating pagtatrabaho ay hindi nangangahulugan na tayo ay nababalisa, sapagkat itong mga gawain na ito, itong pagtatrabaho na ito ay talagang requirement pa din sa ating pantaong buhay. Kaya dahil dito ay kailangan lang natin na makuha ang sekreto na ipamuhay si Kristo. Ngayon naman, Brother Vince, baka meron ka pang gustong idagdag. Amen, brother. So, pagbubuod lang ng ating mensahe ngayon, dito binabanggit na ang buhay ng Diyos ay isang uri ng buhay na walang kabalisahan. Tayo nga mga tao ay nilikha ayon sa buhay na ito. Kaya nararapat lamang na wala rin tayong kabalisahan. Ngunit alam natin na natisod tayong mga tao. At ang natisod na buhay na ito ngayon ay meron ng pagkabalisa. Ngayon, ano ang ating gagawin? Sinabi ng mga kapatid na dapat nating tanggapin si Kristo sa ating buhay upang ating matamo ang buhay na hindi nababalisa o ang buhay na hindi nagagapi ng kabalisahan. At sa panghuli, merong panghihikayat sa atin ng unang Tesalonica 5, versikulo 16 at hanggang 18, na doon ay binabanggit na maggalak kayong lagi. Ulitin ko, magalak kayong lagi. Manalangin kayo ng walang patid at matutong magpasalamat sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang ninanais ng Diyos sa loob ni Kristo Jesus para sa inyo. Ngayon naman, Brother Christian, ang
tungkol sa ating video clip. Amen. At sa mga oras na ito rin po ay sa mga humabol po na hindi naka-attend ng mas maaga ay meron po tayong pagbubuod ng video clip. Ayan po, ipa-flash po sa ating mga screen. Amen. Alam mo bang sa buong mundo, karaniwan na may isang taong nagpapakamatay sa bawat 40 segundo? Halos 800,000 tao ang nagpapakamatay taon-taon at mas mataas pa ang bilang ng mga nangagtangkang magpakamatay. Pinalilibutan tayo ng pagpapakamatay, parang mga kapitbahay na di nakikita. Sa huli, ang pinagmumulan ng pagpapakamatay ay depresyon at mga walang katapusang alalahanin sa buhay. Sinasabi ng Ebanghelyo ng Mateo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong iinumin, ni ang para sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Subalit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Nadaragdagan ang mga kabalisahan dahil sa pangailangan ng tao para sa ikabubuhay, karir at pamilya. Ang konsepto ng Biblia ay ito. Dahil nilikha ng Diyos ang buhay at katawan natin, Siya ang bahala sa mga pangailangan ng buhay at katawan natin. Inaatasan tayo ng Diyos na masdan at isaalang-alang ng mabuti kung paano ang mga ibon at mga liryo na nabubuhay sa parang ay pawang nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Ito ay upang ang layunin natin sa buhay ay maging ang paghahabol sa Diyos na nangangalaga sa atin. Kung gayon, natural lamang na hindi na natin kailangang mag-alala pa. Binabanggit din ng unang Tesalonica, magalak kayong lagi, magsipanalangin kayo ng walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang buhay ng Diyos ay isang buhay ng kagalakan, kapahingahan, kaginhawaan at pagtatamasa. Ang kabalisahan ay hindi bahagi ng dibinong buhay, kundi ng pantaong buhay. Ito ay tulad ng kung paanong ang pagtahol ay bahagi ng buhay ng aso, subalit hindi ng buhay ng ibon. Salungat sa dibinong buhay, puno ng kabalisahan ang buhay ng tao. Ang kabalisahan ay isang dayuhang salita para sa Diyos, dahil wala namang kabalisahan sa Diyos. Sa kabaligtaran, ang buhay ng tao ay binubuo at kinapapalooban ng kabalisahan. Hanggat buhay ka, hindi ka malaya mula sa kabalisahan. Gayunpaman, para sa mga nakatanggap ng buhay ng Diyos, napalitan na ng kagalakan ang kabalisahan nila at naging isang katangian pa nga ito ng pananampalataya. Kaya, hindi nagagapi ng kabalisahan ang mga Kristiyano dahil may buhay tayo ng Diyos. Kung ganoon, anong gagawin natin kapag nabalisa tayo? Sinasabi ng Biblia na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Purihin ang Panginoon dahil nagmamalasakit Siya sa atin. Laan Siyang hayaan tayo na ilagak sa Kanya lahat ng kabalisahan natin. Kaya, mga minamahal na kaibigan, kung bubuksan mo lamang ang iyong bibig at tumawag ng, "O Panginoong Hesus," na parang humihinga ng malalim, maihihinga natin palabas ang mga kabalisahan at kabigatan at maihihinga naman natin papasok ang kapayapaan at kagalakan na galing sa Diyos. Napakabilis talaga ng oras. Lumipas na naman ng isang oras na pag-iebanghelyo. Ngayon po kung nais nyo pa kaming patuloy na kaugnayin, ibibigay po ni Brother ang ating mga contact number. Amen, brother. Maaari nyo rin po kaming makiugnay sa aming website
sa churchincaloocan.org, maging sa aming email address na churchincaloocan@gmail.com. Meron din po kaming Facebook page sa The Church in Caloocan. At kung meron po kayong mga katanungan ay pwede po kayong tumawag sa aming mga telepono na naka-flash po sa ating mga screen. Amen, Brother Vincent? Amen, brother. Ngayon naman mga kaibigan, kung inyo pong nagustuhan ang ating tinalakay ngayong umagang ito, maaari lang po sanang paki-fill upan nyo ang aming response form na ibibigay sa inyo ng mga kapatid na nag-imbita sa inyo sa palatuntunan ito. Brother Christian? Amen, brother. At bago po tayo magtapos, ay muli ay iniimbitahan po namin kayo sa panibagong paksa ng ating pag-iebanghelyo sa susunod na Sabado. At ito po ay pinamagatang may higit pa sa nakikita ng mga mata. At bago po tayo magtapos ay aawitin po muna ulit natin ang una nating inawit na himno. At dito na rin po matatapos ang ating pag-iebanghelyo bilang hudyat. Amen. Situations, every frustration, all